Mga boss, marami sa inyo siguro ang mahilig magbasa ng comics at katulad na lang yan siguro ni Joe Tamesis. Kaya para sa inyo naman, meron naman tayong feature ngayon tungkol sa King of Comics at yan ang matututukan ni Leyland Caragay sa I Love My Culture. Good morning mga boss! Ngayong araw, nais ko kayong anyayahan sa pagtatanghal sa obra ni National Artist for Visual Arts na si Francisco Coching. Siya ay isa sa mga pillars of the Philippine comics industry at pinansagang King of Comics at Dean of Philippine Comics. Kami ay naimbitahan sa St. Mary's Academy dito sa Pasay kasama ang mga taga-DepEd, mga nangangasiwa ng museo at pamunuan ng Pasay. Sinimulan ng programa sa paghahandog ng isang tribal ritual, mga awiting Pilipino, at mga tradisyon na sayaw. Ang okasyon ay pagbibigay pugay sa ating 2014 National Artist for Visual Arts Francisco V. Coching sa kanyang pag-promote ng Filipino national language sa pamamagitan ng comics. He was born in Pasig, pero dito talaga sila sa Pasay. Oo. Practically, all his career life in Pasay. So, mga taga-coaching, Pasay yon. The school is advocating anything, the legacy of Pasay in particular. So, isa yung mga kinoconsider namin sa arts. Una nating natutunan magbasa dahil sa comics. So, even the students now, even if they cannot read, comics is really a venue for reading fiction or non-fiction. Coaching's work is really a reference, a pillar for which we started. Pag wala silang mga nagsimula, wala rin tayo ngayong manga na sinasabi nila. Oh. Natingin ko mas makatotohanan yun sa atin kasi hindi lang Philippine mythology ang in-advance nila, pati yung literature ng Philippines na hindi natin kilala, kundi dahil sa comics. Francisco V. Coching ay kilalang Filipino comics illustrator na nagdominado sa Philippine comics art noong 1950s. Si Coching ay binansagang bilang pinakamahusay na illustrator ng bansa. Sino-sino po yung mga naging influence niya sa pagiging magaling na illustrator? Si Harold Foster, yung sa Prince Valiant. Basta yun ang nakikita kong ano niya, may mga ginukuha niya mga comics na. Si Kenkoy, si Tony Velasquez, na-influence siya na mag-drawing. Nag-drawing siya, parang bilis-bilis madali siyang gumawa. Kasi parang ano niya, parang magbilis-bilis siyang gumawa kaysa doon sa ibang artist. Nasabi rin ibang artist, mabilis siyang gumawa. Mabilis siyang mag-drawing. Noong katanyagan niya, si Coching ay gumawa ng 3 lingguhang serials ng sabay-sabay. Hindi lang pagsusulat ng mga kwento niya ang kanyang ginagawa, kundi pati pencil sketch, ink, at paglaletra sa mga ito. Ang mga drawings na ito ay naging sining sa bawat frame ng bawat kabanata. At higit sa lahat, meron kang isang artist na may lubos na pagmamahal sa kanyang craft at ganap na debosyon sa kanyang malulugod na mambabasa. At sa dekadang iyon, halos ng kanyang nobela ay naisipelikula. Lahat halos, si Barbaro, El Indio, Dimas Talang, Talabusab, Double Cross, lahat yung nagawa. Kasi kami noon, title pa lang namin binibili na yung story niya eh. Yung huli o title pa lang binibili na kami. Premier production sa Kasampagita. Nag-uunahan sila sa story ng Mr. Coching. Kasi basta sa comics lumabas, back office yan. Kasi mas malakas siya. Malakas basta sa comics lumabas na. Lalo si Francisco Coching. Marami siyang mga reader niya. Marami siyang mga fans. Istorya niya, more on values. Gaano kahalaga. Doon ko natutunan kung paano ka magmahal ng kapatid. Kung paano ka naging Pilipino. Nandun yung damdamin mo, dun sa kwento niya, nararamdaman mo nandun ka eh. Nakasali ka eh. At ang gawa niya, talagang local na local, walang halong foreigner. Nakita ng Amerikano eh, ang gagaling ng Pinoy eh. Nagpunta dito yung mga Amerikano, kumuha ng mga artist eh, pero siya hindi siya sumama. Yung 48 na yun, pelikula lahat. Nagsisimula pa lang, nakaabang na yung mga director doon. At saka ibang klase siya talaga eh. Pag nag-execute siya ng kwento, mararamdaman mo eh. Isa si Danny Acuña sa mga natuto sa kanyang estilo at ito ang paglalahad niya sa mga obra ni Francisco V. Coching. Doon ako lumaki sa comics. Doon ko nakita yung values ko kay Coching. Napakaganda ng kwento niya eh. Sana may lumabas uli na culture ang base. Kaya namatay yung comics. Wala na yung yung tradition, culture, tradition. At yung ugali ng Pilipino na wala.
Si Francisco Coching ay na-nominate bilang National Artist of the Philippines for Visual Arts noong 1999 at 2001. At noong June 20, 2014, si Coching ay posthumously named as the National Artist for Visual Arts by virtue of the Proclamation Number 808 Series of 2014. Tinulungan ni Coching ang comics para maging effective medium ng verbal at visual literacy. Leyden Caragay para sa I Love My Culture. Fan ka rin ba ng comics? Actually nga, binabasa ko ngayon Archie eh. Talaga? Oo. Alam mo ba dito sa Philippines, iba usually mga comics ginagawa sa mga teleserye or... Yes, Kasi tama. siguro one way yun to preserve, syempre, yung culture mismo na comics. right. Pero sana, up until now, marami pa rin mga kabataan na tumatangkilik nito.